Mga kaibigan, kapatid, naramdaman mo na ba ang bigat ng isang banal na pagtawag, isang bulong na humihimok sa iyo patungo sa isang landas na nais mong iwasan? Ang kwento ni Jonas, isang propeta na tila nilamon ng dagat, ay hindi lamang isang kakatwang kwento ng isang tao at isang balhina, ito ay sang malalim na salamin na sumasalamin sa ating sariling mga pakikibaka sa pagsunod, ang ating pagkahilig na tumakas mula sa layunin ng Diyos, at ang pagbabagong anyo ng kapangyarihan ng pagsisisi. Ngayon, sinisiyasat natin ang magulong paglalakbay ni Jonas, isang paglalakbay na sumasalamin sa ating sariling mga puso, na nagpapaalala sa atin ng walang tigil na pag-ibig at walang hanggan na awa ng ating lumikha. Isipin ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay binalaan kita, inorden kita ng isang propeta sa mga bansa. Ang pagtawag ng Diyos ay madalas na hindi inaasahan, kung minsan ay hindi kinahinatnan, ngunit laging may layunin. Si Jonas, isang propeta ng Israel, ay nakatanggap ng isang malinaw na direktiba mula sa makapangyarihan sa lahat, ipangaral ang pagsisisi kay Nineveh, ang makapangyarihang kabisera ng Assyria, isang lungsod na kilala sa kasamaan nito at ang pagkapuot nito sa Israel. Isipin ang panloob na salungatan. Upang mang-aral sa iyong mga kaaway, sa isang lungsod na matarik sa idolatria at karahasan, ito ay isang nakakatakot na gawain, isang tawag na naghahamon sa ating mga kaginhawaan, ang ating naunang mga paniwala ng hustisya at awa. Sa halip na yakapin ang banal na misyon na ito, pumili si Jonas ng ibang landas. Pinili niya, makatakas. Tumakas siya. Hindi ito isang simpleng paglalakad sa susunod na nayon, ito ay isang sadyang kilos ng pagsuway, isang desperadong pagtatangka na malampasan ang mismong pagkakaroon ng Diyos. Bumaba siya sa Joppa, isang nakagaganyak na port city, at sumakay sa isang barko na nakatali para sa Tarshish, isang paglalakbay na malayo sa Nineveh, na malayo sa bigat ng kanyang responsibilidad, malayo sa tinig ng Diyos. Ang gawain ito ng pagsuway, gayunpaman, ay hindi isang bagay na hindi napansin ng Diyos. Ang dagat, madalas na simbolo ng kaguluhan at hindi alam, ay naging isang yugto para sa interbensyon ng Diyos. Ang isang mabangis na bagyo, isang bagyo ng hindi maisip na proporsyon, na bumaba sa barko, nagbabanta na lunukin ito ng buo. Ang mga takot na mandaragat, nakaranas ng mga marinero na nahaharap sa kanilang bahagi ng mga bagyo, alam na ito ay hindi ordinaryong bagyo. Ang kanilang takot ay maaaring mapatla, ang kanilang mga pag-iyak para sa tulong na sumigaw sa mga nagagalit na alon. Nagdudulot sila ng maraming, isang kasanayan upang matukoy ang sanhi ng banal na pagkadismaya. At ang lot ay nahulog kay Jonas. Ipinagtapat niya ang kanyang paglabag, inamin na siya ay tumakas mula sa presensya ng Panginoon. Siya ang sanhi ng banal na bagyo na ito, isang buhay na tipan sa kapangyarihan ng pagsuway. Ang mga marino, kahit na pagano, ay naintindihan ang grabidad ng pagtatapat ni Jonas. Alam nila na nakikipag-usap sila sa isang bagay na lampas sa kanilang kontrol, isang bagay na mas malaki kaysa sa isang bagyo lamang sa dagat. Sa isang gawa ng desperadong sakripisyo, inihagis nila si Jonas sa galit na dagat, na isinuko siya sa mismong puwersa na sinubukan niyang iwasan. At narito, sa gitna ng bagyo, sa kalaliman ng kawalan ng pag-asa, na ang isang mahusay na isda ay lumunok kay Jonas. 3 araw at 3 gabi na ginugol niya sa tiyan ng mga isda, isang oras ng malalim na pagsisiyasat, isang panahon ng pagbibilang sa kanyang sariling mga aksyon, isang madilim na gabi ng kaluluwa na sa huli ay haantong sa kanya sa pagsisisi at isang nabagong pag-unawa sa walang hanggan na awa ng Diyos. Ang kadiliman ng kailaliman ay naging kanyang silid-aralan, ang churning waters na kanyang guro, ang pagkulong ng isang crucible na nakakalimutan sa kanya sa isang bagong sisidlan para sa layunin ng Diyos. Ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa isang runaway propeta, si Jonas. Ito ay isang talinghaga, isang malakas na talinghaga para sa mga paglalakbay na ginagawa nating lahat, ang mga panloob na pakikibaka na kinakaharap nating lahat. Isipin ito, ang paglipad ni Jonas ay hindi simpleng heograpiya, ito ay isang paglipad mula sa responsibilidad, isang paglipad mula sa kanyang sariling budi, isang paglipad mula sa kalooban ng Diyos. Ilang beses na nating, sa ating sariling buhay, sinubukan na malampasan ang ating mga responsibilidad, upang maiwasan ang mahirap na pag-uusap, ang mga mapaghamong gawain, ang hindi komportable na mga katotohanan.
Inilibing namin ang aming mga ulo sa buhangin, umaasa na ang problema ay mawawala. Na ang responsibilidad ay sumangga sa manipis na hangin. Ngunit tulad ng bagyo na sumulpot kay Jonas, ang ating mga pagtatangka upang maiwasan ang ating mga obligasyon ay madalas na humantong sa mas malaking kaguluhan. Ang bagyo, sa kasong ito, ay kumakatawan sa mga kahihinatnan ng ating mga aksyon, ang hindi maiiwasang mga repercussions na hindi papansin ng ating panloob na tinig, ang tinig na bulong ng tungkulin, ng pakikiramay, ng serbisyo. Ang mga mandaragat, ang mga magaspang at bumagsak na mga kalalakihan ng dagat, ay kumakatawan sa mga inosenteng bystanders na madalas na nahuli sa apoy ng ating mga bagyo sa sarili. Hindi sila responsable sa pagsuway ni Jonas, ngunit pinagdudusahan nila ang mga kahihinatnan. Ang kanilang takot, ang kanilang desperasyon, ang kanilang pagpayag na isakripisyo si Jonas upang maaliw ang bagyo, binibigyang diin ito ang ripple effect ng ating mga pagpipilian, kung paano nakakaapekto ang ating mga aksyon sa mga nakapaligid sa atin, maging ang mga ganap na walang kamalayan sa mapagkukunan ng kaguluhan. Ito ay nagpapaalala sa atin ng aming pagkakaugnay, ng responsibilidad na ipinapahiwatig natin hindi lamang sa ating sarili kundi sa mas malawak na pamayanan. At ano ang tungkol sa mahusay na isda? Ito ay higit pa sa isang nilalang sa dagat, ito ay simbolo ng hindi maiiwasang katangian ng ating mga pagpipilian. Hindi makatakas si Jonas sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, kahit gaano kalayo siya tumakbo, kung gaano kalalim ang sinubukan niyang ilibing ang kanyang sarili. Ang tiyan ng isda, madilim at nakakulong, ay nagiging isang puwang ng malalim na pagmuni-muni, isang krus ng espiritual na pagbabagong anyo. Ito ay isang talinghaga para sa mga panahong iyon sa ating buhay, ang mga madilim na gabi ng kaluluwa, kung saan napipilitan tayong harapin ang mga katotohanan ng ating mga pagpipilian, upang harapin ang mga kahihinatnan ng ating mga aksyon, upang makipagbuno sa ating sariling mga demonyo. Ito ay sa mga sandaling ito ng matinding presyon, sa mga tila hindi maiiwasang mga sitwasyon, ang tunay na paglaki ay madalas na nangyayari. Ang kadiliman, ang pagkakulong, ang kawalan ng pag-asa, sila ay naging mga catalysta para sa pagbabago, na pinipili tayo na harapin ang ating mga kahinaan, upang malaglag ang ating mga ilusyon, lumitaw, kung handa tayo, magbago. Nasa tiyan ng mga isda, sa kalaliman ng ating sariling mga personal na bagyo, na madalas nating mahahanap ang kailanman na kailangan nating sumulong, yakapin ang ating mga responsibilidad, at ihanay ang ating sarili sa isang mas mataas na layunin. Ito ay isang masakit na proseso, walang alinlangan, ngunit isang kinakailangan. Ang tahimik na pagsisiyasat, ang sapilitang pagsusuri sa sarili, ang nakagagalit na pagsasakatuparan ng sariling mga bahid, ito ang mga hilaw na materyales ng tunay na pagbabagong anyo. At tulad ng lumitaw si Jonas mula sa tiyan ng mga isda ng isang nagbago na tao, gayon din maaari nating lumitaw mula sa ating sariling mga pagsubok, mas malakas, mas marunong, at higit na nakakuha ng banal na layunin na naghihintay sa atin. Kaya, ang kwento ni Jonas ay hindi lamang isang kakatwang kwento ng isang propeta at isang balina. Ito ay isang malakas na talinghaga tungkol sa pagharap sa aming mga responsibilidad, tungkol sa hindi maiiwasang katangian ng kinahinatnan, at tungkol sa pagbabago ng kapangyarihan ng pagharap sa atin ng sariling kadiliman. Pag-isipan nito, gaano kadalas nating subukang iwasan ang ating mga tungkulin, ating mga pangako, ang mga bagay na hindi tayo komportable. Gaano kadalas natin inilibing ang ating mga ulo sa buhangin, umaasa na sa pamamagitan ng hindi papansin ng isang problema, mawawala ito. Nagpapasya kami, resulta kami, nakakahanap kami ng 1,000 mga dahilan upang maiwasan ang mahirap na pag-uusap, ang mga mapaghamong gawain, ang hindi komportable na mga katotohanan. Nagtatayo kami ng mga pader sa paligid ng ating sarili, umaasa na protektahan ang ating sarili mula sa mga katotohanan ng ating buhay. Ngunit ang mga pader na iyon, ang mga maingat na itinayo na mga hadlang, ay madalas na maging aming mga bilangguan. Tinutulig nila kami, nililimitahan ang ating paglaki, pinipigilan ang ating potensyal. Isaalang-alang ang mga modernong katumbas ng paglipad ni Jonas. Marahil ito ay ang negosyante na nag-iwas sa pagtugon sa isang hindi pagtupad na negosyo, na kumapit sa isang hindi pagtupad na modelo sa halip na umangkop sa pagbabago ng mga kondisyon ng merkado. O ang magulang na nagpapabeya sa mga pangangailangan ng emosyonal ng kanilang anak, na inilibing ang kanilang sarili sa trabaho upang maiwasan ang mahirap na gawain ng pagpapalakas ng isang malusog na relasyon.
O ang indibidwal na nag-iwas sa pagharap sa isang nakakalaso na relasyon, pagpili ng pamilyar na kaginhawaan ng dysfunction sa kawalan ng katiyakan ng pagbabago. Sa bawat isa sa mga sitwasyong ito, nakikita natin ang kahanay sa paglalakbay ni Jonas, isang desperadong pagtatangka upang makatakas sa responsibilidad, isang paglipad mula sa hindi komportable na mga katotohanan na nasa ilalim ng ibabaw. Ngunit tulad ng bagyo ni Jonas, ang mga kahihinatnan ng mga pag-iwas na ito sa kalaunan ay nahuli sa amin. Ang napabayaang negosyo ay gumuho, ang bata ay naghihirap sa emosyonal na pinsala, ang nakakalaso na relasyon at mga lason sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang pangunahing takeaway dito ay hindi tungkol sa self-flagellation o pagwalowang sa pagkakasala. Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga pattern sa ating buhay, ang mga paraan kung saan hindi namin sinasadya na maiwasan ang ating mga responsibilidad. Ito ay tungkol sa pagbuo ng kamalayan sa sarili upang makilala ang mga pattern at ang lakas ng loob upang harapin ang mga ito sa ulo. Hindi ito tungkol sa pagiging martir, pagsasakripisyo ng lahat para sa tungkulin. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang balanse, isang malusog na pagsasama ng responsibilidad at pangangalaga sa sarili. Tungkol ito sa pag-unawa na ang pagyakap sa aming mga responsibilidad ay hindi nangangahulugang pagsugpo sa aming sariling mga pangangailangan. Sa katunayan, kabaligtaran, sa pamamagitan ng pagharap sa aming mga hamon, sa pamamagitan ng pagharap sa aming mga takot, madalas nating i-unlock ang isang mas malalim na pakiramdam ng layunin, isang mas malaking pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili, at isang mas malalim na koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Ito ang tunay na pagbabagong anyo, ang tunay na paglaki na lumilitaw mula sa crucible ng ating mga pakikibaka. Ito ay tungkol sa pag-aaral na mag-navigate sa mga bagyo, hindi maiiwasan ang mga ito. Ito ay tungkol sa pag-aaral na makinig sa mga bulong ng ating panloob na tinig, ang tinig na gumagabay sa atin patungo sa ating tunay na potensyal, ang tinig na nagpapaalala sa atin ng ating pagkakaugnay, ang tinig na tumatawag sa atin sa isang buhay na may layunin at kahulugan. Ang paglalakbay, tulad ng dagat, ay hindi mahuhulaan. Magkakaroon ng kalmado na araw at nagngangalit na bagyo. Ngunit sa pag-navigate ng mga bagyo, sa pagharap sa ating mga takot at pagyakap sa ating mga responsibilidad, na tunay nating natuklasan ang ating lakas, ating pagiging matatag, at ang ating kakayahan para sa malalim na pagbabagong anyo. Ang paglalakbay ay ang patutunguhan, at ang mga bagyo ay ang mga guro. Sila ang mga catalysta para sa paglaki. Ang mga ito ang mismong mga bagay na humuhubog sa atin, hulma sa amin, at sa huli, ay humantong sa atin sa isang mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating lugar sa mundo. Ang tanong pagkatapos ay hindi kung paano maiiwasan ang mga bagyo, ngunit kung paano mag-navigate sa kanila ng biyaya, may katapangan, at may malalim na pag-unawa sa mga aralin na kanilang inaalok. Kaya, paano natin may navigate ang mga bagyo na ito? Paano natin matutunan na yakapin ang mga hamon, ang mga responsibilidad na itinapon ng buhay? Hindi ito isang simpleng sagot, at walang magic formula. Ngunit maaari akong mag-alok ng ilang mga gabay na prinsipyo, ang ilang mga tool na napatunayan na epektibo para sa maraming na mentor ko sa mga nakaraang taon. Una, linangin ang kamalayan sa sarili. Ito ang pundasyon kung saan ang lahat ay itinayo. Maglaan ng oras para sa introspection, para sa matapat na pagmuni-muni sa sarili. Ang journal ay maaaring maging hindi kapani-paniwalang kapaki-pakinabang. Bigyang pansin ang iyong mga saloobin, iyong damdamin, ang iyong mga reaksyon sa iba't ibang mga sitwasyon. Kilalanin ang iyong mga pattern, ang iyong nakagawian na mga tugon sa stress, sa salungatan, sa mga hamon. Ikaw ba ay isang flight responder? May posibilidad ka bang maiwasan ang mahirap na pag-uusap? Inilibing mo ba ang iyong emosyon hanggang sa sumabog sila sa mga hindi inaasahang paraan? Ang pag-unawa sa mga pattern na ito ay ang unang hakbang patungo sa pagbabago ng mga ito. Pangalawa, bumuo ng katalinuhan ng emosyonal. Nangangahulugan ito ng pag-aaral upang maunawaan at pamahalaan ang iyong sariling emosyon, pati na rin ang damdamin ng iba. Ito ay tungkol sa empatiya, tungkol sa pagpasok sa sapatos ng mga nasa paligid mo, na nakikita ang mundo mula sa kanilang pananaw. Ito ay tungkol sa pakikipag-usap ng epektibo, na nagpapahayag ng iyong mga pangangailangan at damdamin ng malinaw at magalang. Ito rin ay tungkol sa pakikinig, tunay na pakikinig, sa sinasabi ng iba, kapwa pasalita at hindi pang-unawa.
Ang mabisang komunikasyon ay mahalaga sa pag-navigate ng anumang relasyon, personal o propesyonal. Ang mga hindi pagkakaunawaan at hindi nalutas na mga salungatan ay maaaring maggasolina ng mga bagyo sa ating buhay, kaya ang pag-aaral na makipag-usap ng epektibo ay isang mahalagang kasanayan. Pangatlo, magsanay ng pag-iisip. Sa aming mabilis na bilis, patuloy na konektado na mundo, madali itong mapalayo sa kasalukuyan, upang mawala ang paningin sa kasalukuyang sandali. Ang pag-iisip ay ang antidote. Ito ay tungkol sa pagiging ganap na naroroon, ganap na nakikibahagi sa anumang ginagawa mo, maging isang mahirap na gawain sa trabaho, isang mahirap na pag-uusap sa isang mahal sa buhay, o simpleng kasiyahan ng isang tahimik na sandali ng pagmuni-muni. Ang pag-iisip ay tumutulong sa amin na manatiling saligan, upang maiwasan ang labis na pagkabalisa at pag-aalala na madalas na nagpapalabas ng ating pag-iwas sa pag-iwas. Pinapayagan kaming lumapit sa mga hamon na may kaliwanagan at pagtuon. Sa wakas, at marahil ang pinakamahalaga, linangin ang pagiging matatag. Ang nababanat ay hindi tungkol sa pag-iwas sa mga pag-aalsa, ito ay tungkol sa pagbabounce pabalik mula sa kanila, pag-aaral mula sa kanila, at lumalakas na mas malakas bilang isang resulta. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang mindset ng paglago, isang paniniwala na ang iyong mga kakayahan at katalinuhan ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng dedikasyon at pagsisikap. Ito ay tungkol sa pagtingin sa mga hamon hindi bilang mga hadlang, ngunit bilang mga pagkakataon para sa pag-aaral at paglaki. Tungkol ito sa pag-unawa na ang kabiguan ay hindi kabaligtaran ng tagumpay, ito ay isang hakbang na bato patungo dito. Ang bawat bagyo na ating tinutukoy, ang bawat hamon na ating napagtagumpayan, pinapalakas ang ating pagiging matatag, nagtatayo ng ating pagkatao, at pinalalalim ang ating pag-unawa sa ating sarili at ang ating kakayahan para sa paglaki. Ang paglalakbay, tulad ng sinabi ko, ay ang patutunguhan. At ito ay isang paglalakbay na pinakamahusay na naglakbay na may kamalayan sa sarili, emosyonal na katalinuhan, pag-iisip, at pagiging matatag bilang iyong mga gabay na bituin. Ngayon, mas malalim ang bawat isa sa mga mahalagang elemento na ito. Naantig namin ang kamalayan sa sarili, ngunit hayaang galugarin ang mga praktikal na paraan upang linangin ito. Ang journal ay isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang tool. Magsimula ng isang pang-araw-araw na kasanayan ng pagmuni-muni sa iyong mga karanasan, iyong emosyon, iyong mga reaksyon. Huwag ay censor ang iyong sarili, hayaan ang iyong mga saloobin na malayang damaloy sa pahina. Sa paglipas ng panahon, sisimulan mong kilalanin ang mga paulit-ulit na pattern, ang mga nakagawian na tugon na tinalakay namin. Marahil ay napansin mo ang isang pagkahilig na mag-address kapag nakakaramdam ng labis na pakiramdam, o upang maging labis na kritikal sa iyong sarili pagkatapos ng isang pagkakamali. Ang mga pananaw na ito ay napakahalaga. Nagbibigay sila ng hilaw na materyal para sa pagpapabuti ng sarili. Ang isa pang epektibong pamamaraan ay ang pag-iisip ng pagmuni-muni sa sarili. Hindi ito tungkol sa malupit na pagpuna sa sarili, ito ay tungkol sa banayad na pagmamasid. Ilang sandali bawat araw, marahil sa iyong pag-commute o habang tinatangkilik ang isang tasa ng tsaa, upang sundin lamang ang iyong mga saloobin at damdamin ng walang paghuhusga. Pansinin ang mga sensasyon sa iyong katawan, ang ritmo ng iyong hininga. Ang pagsasanay na ito ay nakakatulong upang lumikha ng isang distansya sa pagitan mo at ng iyong mga emosyon, na nagpapahintulot sa iyo na tumugon sa kanila sa halip na reaksyon ng impulsively. Ito ay tulad ng panunood ng panahon, napapansin mo ang bagyo, ngunit hindi ka nawawala sa pamamagitan nito. Tungkol sa emosyonal na katalinuhan, isaalang-alang natin ang kahalagahan ng empatiya. Ang empatiya ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam ng paumanhin para sa isang tao, ito ay tungkol sa tunay na pag-unawa sa kanilang pananaw, kanilang damdamin, kanilang mga pagganyak. Subukang makita ang mga bagay mula sa kanilang pananaw, kahit na hindi ka sam-asang-ayon sa kanila. Tanungin ang iyong sarili, ano ang maaaring mangyari para sa kanila? Anong mga karanasan ang humuhubog sa kanilang mga paniniwala at pag-uugali? Nangangailangan ito ng aktibong pakikinig, na nangangahulugang magbayad ng buong pansin sa sinasabi ng ibang tao, kapwa pasalita at hindi pang unaw nangangahulugan ito na isantabi ang iyong sariling mga saloobin at damdamin, hindi bababa sa pansamantala, upang ganap na makisali sa kanila. Ito ay nagsasangkot din ng pagmuni-muni sa kung ano ang iyong narinig upang matiyak ang pag-unawa.
Kaya, kung naiintindihan ko ng tama, nakakaramdam ka ng pagkabigo dahil ipinapakita nito na tunay kang nakikinig at sinusubukan mong maunawaan. Ang pag-iisip, tulad ng nabanggit natin, ay tungkol sa pagiging naroroon. Ito ay tungkol sa pagtuon ng iyong pansin sa dito at ngayon, sa halip na tumira sa nakaraan o nababahala tungkol sa hinaharap. Ang mga simpleng kasanayan tulad ng malalim na pagsasanay sa paghinga, pagmumuni-muni, o kahit nabigyang pansin ang iyong mga pandama ang lasa ng iyong pagkain, ang pakiramdam ng araw sa iyong balat ay maaaring mapahusay ang iyong pag-iisip. Ang pagsasama ng mga maikling pagsasanay sa pag-iisip sa buong araw mo ay makakatulong sa iyo na manatiling saligan at nakasentro, lalo na sa mga nakababahalang sitwasyon. Isipin ang pagharap sa isang mahirap na pag-uusap, kung nag-iisip ka, mas malamang na ikaw ay mapuspos ng pagkabalisa, na nagpapahintulot sa iyo na lapitan ang pag-uusap ng may higit na kailanawan at pag-iingat. Sa wakas, pag-usapan natin ang tungkol sa paglilinang ng pagiging matatag. Ito ay nagsasangkot ng pagbuo ng isang mindset ng paglago, tulad ng nabanggit ko. Nangangahulugan ito ng pagtingin sa mga hamon bilang mga pagkakataon para sa pag-aaral at paglaki, sa halip na bilang mga pag-aalsa. Kapag nakatagpo ka ng mga paghihirap, tanungin ang iyong sarili, ano ang matututuhan ko sa karanasang ito? Paano ko magagamit ito upang mapabuti? Ito ay tungkol sa pagtuon sa iyong mga lakas at pagbuo sa kanila, at kinikilala ang iyong mga kahinaan nang hindi pinapayagan silang tukuyin ka. Ito rin ay tungkol sa paghanap ng suporta kapag kailangan mo ito. Huwag matakot na maabot ang mga kaibigan, pamilya, o mga profesional para sa tulong kapag nahihirapan ka. Tandaan, ang pagiging matatag ay hindi tungkol sa pagiging walang talo, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob na magpatuloy, kahit na ang mga bagay ay nahihirapan. Ito ay tungkol sa pag-aaral upang umangkop, upang magbago, upang bumabalik ng mas malakas kaysa sa dati. Ito ay tungkol sa pagyakap sa paglalakbay, kasama ang lahat ng mga twists at pagliko nito, at pag-unawa na ang paglago ay nangyayari sa pamamagitan ng mga hamon na kinakaharap natin. Ngayon, suriin natin ang isang maliit na mas malalim sa praktikal na aplikasyon ng tatlong mahahalagang kasanayan na ito, empatiya, pag-iisip, at pagiging matatag. Mag-isip tungkol sa isang kamakailang salungatan na naranasan mo, marahil isang hindi pagkakasundo sa isang kasamahan o hindi pagkakaunawaan sa isang kaibigan. Suriin natin kung paano maaaring mapabuti ng mga kasanayang ito ang sitwasyon. Una, empatiya. Isipin na ikaw ay nasa isang pinainit na argumento sa iyong kasamahan tungkol sa isang deadline ng proyekto. Sa halip na agad na tumugon sa defensively, aktibong subukang maunawaan ang kanilang pananaw. Marahil ay nasa ilalim sila ng napakalawak na presyon mula sa iba pang mga proyekto, o nakikipag-usap sila sa isang personal na issue na nakakaapekto sa kanilang trabaho. Sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga katanungan, naiintindihan ko na nababahala ka tungkol sa deadline. Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa kung ano ang sanhi ng pag-aalala na ito? Lumilikha ka ng puwang para sa bukas na komunikasyon. Hindi ito tungkol sa pagsang-ayon sa kanila, ngunit tungkol sa pagkilala sa kanilang mga damdamin at pag-unawa sa kanilang sitwasyon. Ang aktibong pakikinig, na tunay na naririnig kung ano ang sinasabi nila nang hindi nakakagambala o bumubuo ng iyong tugon, ay susi dito. Sinasalamin ang iyong narinig, tulad ng, kaya, parang naramdaman mong nasasabik ka sa workload at nag-aalala tungkol sa pagtugon sa deadline, ay nagpapakita sa kanila na tunay na sinusubukan mong maunawaan ang kanilang posisyon. Ang pamamaraang ito ay nagpapalambot ng salungatan at binubuksan ang pintuan para sa isang pakikipagtulungan na solusyon. Ngayon, isaalang-alang natin ang papel ng pag-iisip sa parehong sitwasyong ito. Sa panahon ng argumento, kung nais mong magsagawa ng pag-iisip, maaaring napansin mo ang mga pisikal na sensasyon ng stress, isang karera ng karera, panahunan na balikat, mababaw na paghinga. Sa pamamagitan ng sinasadyang pagtuon sa iyong paghinga, pagkuha ng malalim, mabagal na paghinga, maaari mong pinalma ang iyong nervyos na sistema, binabawasan ang iyong emosyonal na reaktibo. Pinapayagan ka nitong tumugon ng maingat kaysa sa reaksyon ng walang pasubali. Ang pag-iisip ay tumutulong sa iyo na manatiling kasalukuyan sa sandaling ito, na pumipigil sa iyo na mawala sa pamamagitan ng malakas na emosyon. Pinapayagan ito para sa isang mas makatuwirang tugon, na pumipigil sa pagtaas ng salungatan.
Kahit na ang isang maikling sandali ng maingat na paghinga ay maaaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba sa kung paano mo hawakan ang mga nakababahalang sitwasyon. Sa wakas, ang resilience ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-navigate sa pagkaraan ng salungatan. Marahil ang hindi pagkakasundo ay hindi malutas ng perpekto. Sa halip na tumira sa mga negatibong aspeto, ang isang nababanat na diskarte ay nakatuon sa pag-aaral mula sa karanasan. Ano ang magagawa mo ng iba? Ano ang natutunan mo tungkol sa estilo ng komunikasyon ng iyong kasamahan? Anong mga diskarte ang maaari mong ipatupad upang maiwasan ang mga katulad na salungatan sa hinaharap? Ang nababanat ay hindi tungkol sa pag-iwas sa salungatan, ito ay tungkol sa pagbuo ng kapasidad upang mag-navigate ng mga mapaghamong sitwasyon ng epektibo at matuto mula sa kanila. Ito ay tungkol sa pagtingin sa mga pag-aalsa bilang mga pagkakataon para sa paglaki, pagpapalakas ng iyong kakayahang hawakan ang mga hindi pagkakasundo sa hinaharap na may higit na pag-iingat at pag-unawa. Ito ay nagsasangkot ng pakikiramay sa sarili, ang pagkilala na hindi ka perpekto at ang paggawa ng mga pagkakamali ay bahagi ng proseso ng pag-aaral. Ito ay tungkol sa pagdiriwang ng mga maliliit na tagumpay at pagkilala sa iyong pag-unlad, kahit na ang paglalakbay ay mahaba at mahirap. Tandaan, ang pagbuo ng katatagan ay isang patuloy na proseso, isang patuloy na pagpipino ng iyong diskarte sa mga hamon, hindi isang patutunguhan. Ito ay tungkol sa paglilinang ng isang mindset ng patuloy na pag-aaral at pagpapabuti sa sarili. Ang patuloy na pagmuni-muni ng sarili ay nakakatulong sa pagkilala sa mga lugar para sa pagpapabuti, na nagpapahintulot sa iyo na pinuhin ang iyong diskarte sa paglutas ng salungatan at bumuo ng mas malakas na mga mekanismo ng pagkaya para sa mga hamon sa hinaharap. Ang siklo na proseso ng pag-aaral, pagbagay, at paglago ay ang puso ng pagiging matatag. Ito ay tungkol sa patuloy na pagpino ng iyong mga kasanayan at diskarte, tinitiyak na mas mahusay kang kagamitan upang harapin ang mga paghihirap sa hinaharap. Kaya, napag-usapan namin ang tungkol sa empatiya, pag-iisip, at pagiging matatag, tatlong mahalagang haligi sa pag-navigate sa salungatan sa lugar ng trabaho. Ngayon, mas malalim ang mga praktikal na diskarte. Isipin ito, nasa isang pulong ka, at isang kasamahan, tawagan siyang David, na hindi sam-asang-ayon sa iyong panukala. Pinagtagumpayan ka niya, itinaas ang kanyang tinig, at gumagamit ng wikang nagpapawalang bisa. Ang iyong agarang reaksyon ay maaaring mag-apoy pabalik, upang ipagtanggol ang iyong posisyon ng agresibo. Ngunit ilapat natin kung ano ang tinalakay natin. Una, empatiya. Sa halip na ituon lamang ang iyong nasasaktan na damdamin o ang napansin na kawalang katarungan ng kanyang pag-uugali, subukang maunawaan ang pananaw ni David. Ano ang kanyang pinagbabatayan na mga alalahanin? Nag-aalala ba siya tungkol sa workload? Nararamdaman ba niya na ang kanyang kadalubhasaan ay hindi pinahahalagahan? Marahil ay nahaharap siya sa presyon mula sa kanyang sariling manager. Ang aktibong pakikinig, pagtatanong sa paglilinaw ng mga katanungan, at tunay na naghahangad na maunawaan ang kanyang pananaw ay maaaring kapansin-pansing pag-iwas sa sitwasyon. Subukan ang mga parirala tulad ng, David, naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa kung bakit sa ganito ang pakiramdam mo? O, tulungan mo akong maunawaan ang iyong pananaw tungkol dito. Nagpapakita ito ng paggalang at inaanyayahan ang pakikipagtulungan. Susunod, pag-iisip. Tandaan mo ang malalim, mabagal na paghinga na napag-usapan namin. Sa pinainit na sandaling ito, kumuha ng isang pag-pause sa pag-iisip. Kahit na ang ilang segundo ng nakatuon na paghinga ay maaaring makabuluhang bawasan ang iyong emosyonal na reaktibo. Hindi ito tungkol sa hindi papansin ang mga alalahanin ni David, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kontrol ng iyong sariling emosyonal na tugon upang maaari kang makisali ng mas epektibo. Pansinin ang mga pisikal na sensasyon ng stress, ang pag-igting sa iyong panga, ang higpit sa iyong dibdib. Kilalanin ang mga ito ng walang paghuhusga, at malumanay na gabayan ang iyong pansin pabalik sa iyong hininga. Ang pag-iingat na ito ay nagbibigay daan para sa isang mas sinusukat na tugon, na pumipigil sa iyo na sabihin ang isang bagay na ikinalulungkot mo. Ngayon, isaalang-alang natin ang kasunod. Marahil ay natapos ang pagpupulong ng walang kumpletong resolusyon. Okay lang yan. Ang resilience ay nangangahulugang pagtuon sa kung ano ang maaari mong malaman at kung paano mo mapapabuti. Nabisa mo ba ang iyong mga ideya? Maaari ka bang maging mas mapagpasensya sa pakikinig sa mga alalahanin ni David?
Marahil maaari mong may reframe ang iyong panukala upang matugunan ang kanyang mga tiyak na alalahanin. Suriin ang sitwasyon ng objectively, na nakatuon sa iyong pag-uugali at pagkilala sa mga lugar para sa pagpapabuti. Marahil ang isang follow-up na pag-uusap kay David, isa sa isa at sa isang kalmado na kapaligiran, ay maayos. Pinapayagan ito para sa isang mas nakakainis na talakayan, na wala sa mga panggigipit ng isang setting ng pangkat. Tandaan, ang isang nakabubuo na pag-uusap ay hindi nangangahulugang agarang kasunduan, ngunit nangangahulugan ito ng isang pangako sa pag-unawa at paghahanap ng karaniwang batayan. Marahil ay maabot ang isang kompromiso, o ibang diskarte na ginalugad. Ang susi ay upang tingnan ito hindi bilang isang pagkabigo, ngunit bilang isang pagkakataon para sa paglaki at pinabuting komunikasyon. Bukod dito, isaalang-alang ang mas malawak na konteksto. Mayroon bang sistematikong isyu na nag-aambag sa mga salungatan na ito? Ang mga channel ng komunikasyon ba sa loob ng koponan ay hindi maliwanag? Ang mga workload ay hindi pantay na ipinamamahagi? Ang pagtugon sa mga napapailalim na isyu na ito ay maaaring maiwasan ang mga salungatan sa hinahara. Marahil maaari mong iminumungkahi ang mga aktibidad sa pagbuo ng koponan upang mapagbuti ang komunikasyon at pakikipagtulungan. O baka maaari kang magtaguyod para sa isang mas pantay na pamamahagi ng mga gawain. Sa pamamagitan ng aktibong pagtugon sa parehong agarang salungatan at ang pinagbabatayan ng mga sistematikong isyu, hindi ka lamang nalulutas ang mga individual na problema ngunit ang pagbuo ng isang mas maayos at produktibong kapaligiran sa trabaho para sa lahat. Ang proactive na diskarte na ito ay nagpapalakas sa pangkalahatang katatagan ng koponan. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang kultura kung saan ang bukas na komunikasyon at resolusyon ng salungatan ay pinahahalagahan at aktibong na-promote. Tandaan na ang pakiramdam ng pagkabigo, ang buhol sa iyong tiyan pagkatapos ng pagpupulong. Iyon ay isang mahalagang signal. Huwag mo itong tanggalin. Sa halip, gamitin ito bilang isang pagkakataon sa pag-aaral. Ang journal ay maaaring maging hindi kapani-pani walang kapaki-pakinabang dito. Isulat ang iyong mga saloobin at damdamin tungkol sa pulong, nang walang pag-censor ng iyong sarili. Ilarawan ang sitwasyon, ang iyong emosyonal na mga tugon, at ang mga aksyon na iyong ginawa. Ang prosesong ito ng pagmuni-muni sa sarili ay nagbibigay daan sa iyo upang maproseso ang iyong emosyon sa isang malusog na paraan at makakuha ng kilanawan sa sitwasyon. Hindi ito tungkol sa tirahan sa negativity, ngunit tungkol sa pag-unawa sa iyong mga reaksyon at pagkilala ng mga pattern sa iyong pag-uugali. Halimbawa, napansin mo ba ang isang pagkahilig na makagambala kay David? O marahil ay naging nagtatanggol ka ng tanungin niya ang iyong mga ideya. Ang pagkilala sa mga pattern na ito ay mahalaga sa pagbabago ng mga ito. Mag-isip tungkol sa mga tukoy na halimbawa. Sabihin nating hinamon ni David ang iyong panukala sa bagong diskarte sa marketing. Sa halip na maging nagtatanggol, paano kung kinilala mo ang kanyang mga alalahanin at nagtanong sa paglilinaw ng mga katanungan? Isang bagay tulad ng, David, naiintindihan ko ang iyong mga reserbasyon tungkol sa timeline. Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa kung ano ang partikular na nag-aalala sa iyo? Ang pamamaraang ito ay nagpapakita ng paggalang at isang pagpayag na maunawaan ang kanyang pananaw. Nagbibigay din ito sa iyo ng mahalagang impormasyon upang ayusin ang iyong diskarte. Tandaan, ang isang pakikipagtulungan na kapaligiran ay nagtatagumpay sa bukas na dialogo at isang pagpayag na makinig. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pag-iwas sa proactive na salungatan. Bago ang susunod na pagpupulong, maghanda. Mag-asahan ang mga potensyal na puntos ng salungatan at ihanda ang iyong mga tugon. Kung alam mong may reserbasyon si David tungkol sa ilang mga aspeto ng iyong panukala, maghanda ng data upang matugunan ang kanyang mga alalahanin. Ang aktibong paghahanda na ito ay binabawasan ang posibilidad ng pinainit na palitan at nagbibigay daan para sa isang mas nakabubuo na talakayan. Isaalang-alang ang pagpapadala ng isang maikling email bago, pagbubuod ng mga pangunahing punto at pag-highlight ng mga lugar kung saan inaasahan mo ang talakayan. Nagtatakda ito ng yugto para sa isang mas produktibong pag-uusap. Higit pa sa mga individual na pagpupulong, isipin ang tungkol sa pagpapalakas ng isang kultura ng bukas na komunikasyon sa loob ng koponan. Ang mga regular na check-in, parehong formal at informal,
ay makakatulong upang maiwasan ang mga menor de edad na isyu mula sa pagtaas ng mga pangunahing salungatan. Hikayatin ang mga miyembro ng koponan na ibahagi ang kanilang mga alalahanin at hamon ng bukas ng walang takot sa paghuhusga. Lumikha ng isang ligtas na puwang kung saan ang lahat ay komportable na ipahayag ang kanilang mga opinyon at pananaw. Maaaring kasangkot ito sa pagpapatupad ng mga regular na sesyon ng feedback, kung saan ang mga miyembro ng koponan ay maaaring magbigay ng nakabubuo na pagpuna at mungkahi. Tandaan, hindi ito tungkol sa pag-iwas sa salungatan ng buo, ngunit tungkol sa pamamahala nito ng maayos at maiiwasan itong maging mapanirang. Ang isang malakas na koponan ay itinayo hindi sa kawalan ng salungatan, ngunit sa kakayahang mag-navigate ng mga hindi pagkakasundo ng epektibo at lumitaw ng mas malakas. Nangangailangan ito ng pare-pareho na pagsisikap, kamalayan sa sarili, at isang tunay na pangako sa pagbuo ng isang positibo at pakikipagtulungan sa kapaligiran ng koponan. Isaalang-alang ang pagpapatupad ng mga tool o pamamaraan upang mapahusay ang komunikasyon marahil isang ibinahaging platform ng pamamahala ng proyekto o regular na pagsasanay sa pagbuo ng koponan. Ang layunin ay upang lumikha ng isang kultura kung saan ang bukas na komunikasyon at pakikipagtulungan sa paglutas ng problema ay ang pamantayan, hindi ang pagbubukod. Magsawsaw tayo ng kaunting mas malalim sa mga proactive na diskarte sa pag-iwas sa salungatan. Tandaan na ang email na nabanggit ko, na nagbubuod ng mga pangunahing punto bago ang isang pulong. Huwag lamang sabihin ang mga katotohanan, ay frame ito upang anyayahan ang pakikipagtulungan. Sa halip na sabihin, narito ang plano sa marketing, subukan, narito ang isang draft ng plano sa marketing. Pinahahalagahan ko ang iyong puna sa iminungkahing timeline, lalo na ang social media rollout. Bukas ako sa mga mungkahi sa kung paano namin may optimize ito. Tingnan ang pagkakaiba, hindi lamang ito nagtatanghal ng impormasyon, nag-aanyaya sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan. Ang isa pang malakas na tool ay aktibong pakikinig. Ito ay higit pa sa pakikinig ng mga salita, ito ay tungkol sa tunay na pag-unawa sa pananaw ng ibang tao. Kapag ipinahayag ni David ang kanyang mga alalahanin, pigilan ang paghihimok na makagambala o magbalangkas ng iyong tugon. Sa halip, tumuon sa pag-unawa sa kanyang pananaw. Paraphrase ang kanyang mga puntos upang matiyak na nasa parehong pahina ka. Halimbawa, kaya, kung naiintindihan ko ng tama, ang iyong pangunahing pag-aalala ay ang potensyal na epekto sa pagkakapare-pareho ng tatak sa iminungkahing kampanya sa social media. Ipinapakita nito na aktibong nakikinig ka at pinahahalagahan ang kanyang input. At huwag maliitin ang kapangyarihan ng empatiya. Subukang makita ang sitwasyon mula sa pananaw ni David. Ano ang maaaring maging motibasyon, alalahanin, o panggigipit? Ang pag-unawa sa kanyang pinagbabatayan ng mga pangangailangan ay makakatulong sa iyo na mayangkop ang iyong tugon at makahanap ng karaniwang batayan. Marahil ay nasasaktan siya sa kanyang workload, o nag-aalala tungkol sa mga deadline ng pagpupulong. Ang pagtugon sa mga pinagbabatayan ng mga alalahanin ay maaaring masira ang pag-igting at humantong sa isang mas produktibong pag-uusap. Higit pa sa mga individual na pakikipag-ugnayan, isipin ang tungkol sa mas malawak na dinamika ng koponan. Mayroon bang mga pinagbabatayan na tensyon o mga breakdown ng komunikasyon na maaaring mag-ambag sa salungatan? Minsan, ang salungatan ay hindi tungkol sa mga tiyak na hindi pagkakasundo, ngunit tungkol sa mas malalim na mga sistematikong issue. Marahil ay may kakulangan ng kailanawan tungkol sa mga tungkulin at responsibilidad, o isang pagkakakonekta sa pagitan ng mga layunin ng koponan at mga individual na layunin. Ang pagtugon sa mga pinagbabatayan na issue na ito ay maaaring maiwasan ang mga salungatan sa hinaharap. Maaaring kasangkot ito sa pagpapadali ng mga aktibidad sa pagbuo ng koponan na naghihikayat sa pakikipagtulungan at tiwala. Isaalang-alang ang mga pagtatasa ng pagkatao upang matulungan ang mga miyembro ng koponan na maunawaan at pahalagahan ang mga estilo ng pagtatrabaho ng bawat isa. Tandaan, ang pagbuo ng isang malakas na koponan ay isang patuloy na proseso, hindi isang patutunguhan. Nangangailangan ito ng pare-pareho na pagsisikap, pagmuni-muni sa sarili, at isang pagpayag na matuto at umangkop. Huwag matakot na humingi ng panlabas na tulong kung kinakailangan. Ang isang neutral na ikatlong partido, tulad ng isang profesional sa HR o isang panlabas na konsultant, ay maaaring magbigay ng mahalagang pananaw at gabay sa pag-navigate ng komplikadong dinamika ng koponan.
Maaari silang mag-alok ng mga serbisyo sa pamamagitan o makakatulong na mapadali ang mga workshop upang mapagbuti ang mga kasanayan sa paglutas ng komunikasyon at salungatan. Ang pamumuhunan sa mga mapagkukunang ito ay maaaring magbayad ng mga makabuluhang dividend sa katagalan sa pamamagitan ng pag-aalaga ng isang mas positibo at produktibong kapaligiran sa trabaho. Ang susi ay upang lumikha ng isang kultura kung saan ang bukas na komunikasyon, paggalang, at pakikipagtulungan ay pinahahalagahan kaysa sa lahat. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa salungatan, ito ay tungkol sa pagbuo ng isang malakas, nababanat na koponan na maaaring mag-navigate ng mga hamon ng epektibo at makamit ang mga kamanghamanghang mga resulta. Kaya, anong mga estratehiya ang iyong unahin upang mapangalagaan ang mas mahusay na komunikasyon at pakikipagtulungan sa loob ng iyong koponan? Ipagpatuloy natin ang pag-uusap na ito sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi ka makulit-on sa aming susunod na video sa mga advanced na taktika sa negosasyon, at makikita kita doon. Cheers, Marco!